Sa wakas, magtatagumpay na rin ako ngayon. Mula noong huling pagkatalo ko, ay nagsanay pa ako ng 1,200 taon. Ngayong perpekto na ang aking kapangyarihan. Siguradong magtatagumpay na ako sa aking pag-akyat sa langit. Long Sanyang, hindi pa tapos ang iyong kapalaran sa mundo ng mga tao. Nandito ka na naman. Langit. Huwag kang magsalita. Hindi ako makikinig. Hello. Laojang, sa ikatlo ng susunod na buwan, pumunta ka naman sa kasal ko. Ang bilis mo ah. Congrats sa iyo. Pagdating ng araw na iyon, darating ako kasama ang regalo kong pera. Eh ikaw, kailan naman ang sa iyo? Naghiwalay na kami ng girlfriend ko. Ha? Hayaan mo na, marami pa namang iba riyan. Humanap ka na lang ng bago. Balita ko ay kung ano-anong trabaho ang pinapasok mo. Mula sa pagiging driver hanggang sa pag-deliver. Huwag ka lang puro trabaho at pera. Dapat ay may balanse rin ang buhay mo. Sige. Ngayong gabi mismo, hahanap na ako ng bagong girlfriend. Pagdating ng panahon, isasama ko siya sa kasal mo. Sige ba? Pangako yan ha. Girlfriend? Akala mo ba ganun kadaling makahanap? Hindi naman iyan parang grasya. Nabigla na lang mahuhulog mula sa langit. Ah, hoy! 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 Kung sino ka man, umalis ka riyan. Tabi. Lagot na, lagot na. May natamaan ako. Siguradong gagantihan niya ako. Kailangang gamitin ko na ang aking ganda. Anong nangyayari? Ang order ko. Muntik na yon. Wow! Ang bango naman. Anong masarap na pagkain ito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin ang pagkain mo. Aamuyin ko lang. Gusto ko talagang kumain. Nasaktan ka ba? Nasaktan? Paano naman ako masasaktan? Patay. Bakit ako nasaktan? Ibig bang sabihin nito na wala na ang pagiging dragon ko? Miss, nagko-cosplay ka ba? Masyado ka namang seryoso sa role mo? Sakay na sa sasakyan? Dadalhin kita sa ospital. Anong dragon? Baka nabagok na ang ulo mo. Wala na. Wala na talaga ang pagiging dragon ko. Nawala na rin ang kapangyarihan ko. Halika na, delikado ang lagay mo ngayon. Ihahatid na kita sa ospital. Tingnan mo ang sinasabi ko. Totoong may kapangyarihan ako. Anong nangyayari dito? Ay? Kanina lang, malinaw na ang tunay kong anyo at kapangyarihan ay bumalik na. Bakit biglang nawala ulit? Hinawakan mo ako kanina at pagkatapos ay bumalik ang kapangyarihan ko. Halika, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Huwag kang lalapit.
Hindi, ikaw. Binibini? Nadapa ka ba? Pasensya na, sa pangaabala, tutulungan kitang tumayo. May halimaw? May halimaw. Halimaw? Nasaan ang halimaw? Sino ba talaga siya? Hemp, bahala na, kaya niya akong tulungang bumalik. Kailangan ko siyang mahanap. Sobrang lala ng araw na ito. Nakakita ako ng isang lumilipad na babaeng halimaw. Lao Zhang, masyadong malabo iyan. Gumagawa ka lang ba ng kwento? Bakit naman kita lulokohin? Hirap na hirap akong makatakas. Kung ayaw mong maniwala, di huwag. Nasa bahay na ako. Usap na lang tayo mamaya. Haha, kung totoo ngang halimaw iyon, baka sa mga oras na ito ay naghihintay na siya sa bahay mo. Ang mga halimaw ay kumukuha ng lakas sa tao. Nananakit sila ng kapwa. Mag-ingat ka ha. Hindi naman siguro. Paano mangyayari iyon? Wala siyang ganoong kakayahan para mahanap ang bahay ko? Lagot na. Hindi na siya humihinga. Gising. Huwag kang magkunwaring wala na. Gising. Gumising ka. Matitindi talaga ang mga kabataan ngayon. Nagawa pang maglaro sa harap ng maraming tao. Hindi po. Wala po kaming ginagawa. Hayaan na. Wala nang oras para magpaliwanag. Kumukuha ng lakas ang mga engkanto sa mga tao, nananakit sila. Mag-ingat ka ha. Engkanto. Huwag mo akong saktan. Sa wakas ay nahimasmasan din, muntik na akong mawala ng tuluyan. Salamat sa iyo, tama nga ako, na matutulungan mo akong maibalik ang kapangyarihan ko. Ikaw, isa kang masamang nilalang. Para lang sa sarili mong pagsasanay, ninanakaw mo ang lakas ko. Nagsisinungaling ka. Nagpalitan lang tayo ng enerhiya, makakatulong pa nga ito para humaba ang buhay mo at maging malakas ang iyong katawan. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi maaari. Kapag nanatili siya sa bahay, baka wala na ako mamayang gabi. Kailangan kong makaisip ng paraan para matakasan siya. Kunwari ay naniniwala ako sa sinabi mo. Pwede ka na bang umalis ngayon? Hindi pwede. Masyadong maikli ang oras ng pagpapalitan natin ng enerhiya kanina. Ang naibalik ko lang ay sapat para sa 4 na oras na kapangyarihan. Simula ngayon, kailangan kitang makasama sa bawat sandali. Hindi ka pa ba titigil hanggat hindi mo nakukuha ang buhay ko? Patay na. Mayroon pa akong 2 delivery na hindi pa naibibigay. Paano kaya kung dito ka muna at lalabas lang ako saglit? Sa totoo lang, okay lang kahit hindi ko i-deliver. Pupunta lang ako sa kabilang kwarto para asikasuhin ang trabaho ko. Ayos ba? Sige. Matutulog muna ako. Pagkatapos mo sa trabaho ay pumunta ka agad sa kama. Dahil tatabihan kita sa pagtulog. Ano? May tanong ko lang. Kapag hinahabol ka ng isang babaeng engkanto, paano siya paaalisin? Bakit mo naman paaalisin? Magaganda ang mga engkanto, pakisamahan mo lang sila at kapag pinakasalan mo na siya, isang magic lang ang paglalaba at pagluluto. Sabi mo, hinahabol ka na. Paano pa siya aalis? Tanggapin mo na lang ang tadhana mo. Mula noon hanggang ngayon, may narinig ka na bang lalaking nakatakas matapos habulin ng engkanto? Tama, tingnan mo sina Susian at Bai Suzhen. Noong naparusahan na si Bai Suzhen, doon lang naligtas si Susian. Tapos na. Tapos na talaga ako. Ang kasong ito, hanggang dito na lang ang magagawa ko.
Boss, ang plano para kay Weyang. Ang bilis mong natapos. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Kailan po kayo babalik sa kumpanya? Miss na po namin kayo. Hindi na ako makakabalik. Ibinibigay ko na sa iyo ang kumpanya. Ikaw na ang maging boss. Boss, wag po kayong magalit. Pasensya na po, nagkamali ako. Totoong araw-araw akong nahuhuli sa trabaho at ginagamit ko pa ang Maserati nyo para makipag-date sa girlfriend ko. Pero tapat po ako sa inyo. Huwag niyo po akong sisibakin. Ano? Hayaan na. Maikli lang ang buhay. Gawin mo na lang kung ano ang makakapagpasaya sa iyo. Ibinibigay ko na sa iyo ang kotseng iyon. Landlord? Ay Singye, tawagin mo na lang akong Sister Chingching. Sakto, bumili ako ng mga pagkain mula sa UD Hall. Hindi ko ito mauubos mag-isa, kaya sabay na tayong kumain. Ano po kasi, Sister Chingching? Hindi po kayo pwedeng pumasok ngayon. Bakit naman hindi pwedeng pumasok? Pareho naman tayong single. Anong masama kung uminom tayo dahil nababagot sa gabi? Tingnan ko lang kung sinong mga has na magchismis. Sister Chingching, ako po ay hindi maganda ang pakiramdam ngayon, kaya bumalik na lang po kayo. Hindi maganda ang pakiramdam? Saan ang masakit? Patingin nga kay ate. Isang binatang tulad mo, nagtatrabaho ng malayo sa pamilya. Napakapahirap niyan. Sister Chingching, ako po ay nahihiya. Nahihiya ka pa talaga? Bakit? Takot ka ba na hamakin kita? Saan ang masakit sa iyo? Sa ulo ba o sa tiyan? Ihihilot kita. Mukhang wala ka namang lagnat. Ikaw, nahihiya ka ba? Napaka-cute talagang binata. Sa bagay, sa ganda ng katayuan ko, saan ka pa makakahanap ng katulad ko? Singye, ano kaya kung ikaw ay maging boyfriend ko na lang? Boyfriend? Boyfriend ko siya. Sino ka ba? Boyfriend? Oo naman. Boyfriend kita, kaya hindi ka pwedeng maging boyfriend ng iba. Diyos ko, napahiya lang pala ako rito. Napakaganda ng babaeng ito. Nakalimutan ko, may niluluto pa pala akong sabaw sa bahay. Mauuna na ako. Boyfriend. Ano ba ang ibig sabihin yon? Hindi mo pala alam. Tapos sasabihin mong, boyfriend mo ako? Paano na ako makakahanap ng girlfriend yan? Maghahanap ng girlfriend? Pasensya na. Kung hindi ka makahanap ng girlfriend, pwede naman akong maging girlfriend mo. Wag na lang. Natatakot ako. Bakit ka ba natatakot sa akin? Hindi naman kita sasaktan. Kapag sinabi ng landlady na hindi niya ako sasaktan, naniniwala ako. Pero kapag ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako naniniwala kahit kaunti. Hindi. Ikaw? Saan mo naman nakitang natatakot ako? Ako, hindi ako natatakot kahit kaunti. Ang bango. Siguradong masarap ito. Salamat sa langit. Hindi pa ako napapahamak. Pero kapag tulog siya, medyo maganda rin pala siya. Masarap. Ang sarap talaga. Baka naman sa panaginip niya isinasaktan na niya ako? 24 na taong gulang pa lang ako. Nagsisimula pa lang ang buhay ko. Masyadong malabo ito. Sinong maniniwala na mahuhumaling sa akin ang isang engkantada? Bakit ka umiiyak?
Masaya lang po ako na makita ka. Dahil ba nakita mo ako pagkagising mo kaninang umaga? Opo, Pero hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako mananatili sa tabi mo. Kapag bumalik na ang tunay kong anyo, kailangan ko na namang harapin ang pagsubok ng langit. Pagdating ng oras na iyon, maaaring kailanganin na kitang iwan. iiwan mo ako? Totoo ba yan? Paano ba ang tunay mong anyo? Mababalik sa dati? Sa ngayon, 10% pa lang ang bumabalik. Pero napansin ko, bukod sa pananatili sa tabi mo, ang pagkain ay nakakatulong din para maibalik ang kapangyarihan ko. Pagkain? Ibig sabihin, bukod sa pagkuha ng lakas sa akin, may iba pang paraan. Ang maghanap ng masasarap na pagkain, diyan ako magaling. Dadalhin kita ngayon para kumain ng masarap. Sige po, Tara na. Hindi naman umuulan? Bakit ka gumagamit ng payong? natatakot kasi ako sa araw. Tara, Ang kahinaan ng isang engkantada. Dapat ko itong tandaan. Baka sakaling makatulong ito sa akin sa hinaharap. Ate Maumaw, napakaganda mo ngayong araw. Hindi mo ba alam? May balita sa loob. Ang isang mayamang negosyante mula sa Yueyang ay naglilibot ng palihim ngayon, pumupunta sa iba't ibang tindahan para kumuha ng mga materyales para sa proyektong turismo. Iyon ba ang bilyonaryong negosyante na sikat sa kabataan? Diyos ko, sana makita ko siya. Huwag na kayong mangarap pa. Sa akin siya. Halik kayo. Simulan na natin ang livestream. Maghanap tayo ng mali para sumikat muna tayo sa internet. Kapag sikat na tayo, siguradong mapapansin din ako ng mayamang negosyanteng iyon. Hello mga babies! Nandito tayo ngayon sa Syudetang. Hello mga mahal ko, nandito tayo ngayon sa Syudetang. Tingnan mo, ang mga ito ay pawang mga lokal na putahe. mukhang napakasarap naman yan. May espesyal sa lawa ng dongting na sariwa. Kilala ito sa 10 paraan ng pagluluto ng isda. Pinasingaw, nilaga, pinirito, kumpleto ang lahat. Ang isang isdang ito ay sapat na para matikman mo ang huiduyu, steamed egg na may silverfish, at ang ulo ng isda na may sili. Itong ulo ng isda na may sili ay talagang napakalinamnam. Gusto kong kainin lahat iyan. Kainan na. Sige, sige. Dahil kinain mo na ang buong handaan, huwag mo na akong kukulitin. Excuse me po sa inyong dalawa. Napakabilis isilbi ng pagkain dito. Sa tingin niyo ba ay instant food lang ang mga ito? Pasensya na po, kumakain ng kaibigan ko. Kung gusto niyo pong mag-livestream, pakiusap ay doon na lang sa kabilang panig. Hindi ba't ikaw ang dati kong kaklase? Bakit? Hanggang ngayon ba ay sunod-sunuran ka pa rin? Nababaliw ka na ba? Mokwihwa. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ngayon, di ba? May sakit ka ba sa utak? Sino ang tinatawag mong Mo Kuihwa? Ipaliwanag mo ng maayos sa mga fans ko. Ang taong ito, siya ang dati sa eskwelahan na kung ano-ano ang ginagawa para lang habulin ako. Napakakadiring lalaki. Nababaliw ka na. Dati, ginagawa ko lang iyon dahil sa pakiusap ng mga magulang mo na alagaan ka sa eskwelahan. Bakit ngayon sa pananalita mo? Lumalabas na hinahabol kita? At kailangan ko bang habulin ka? Tinggo? Ano ang ibig sabihin yan? Hindi mo alam ang ibig sabihin ng asong tagahabol? Nagbibiro ka ba? Sasabihin ko sa'yo, ang asong tagahabol ay parang isang aso na kumakawag ang buntot habang humahabol sa isang tao. Hay, palagi siyang nakabuntot sa iyo. Hindi ka ba nadidiri? Exinye, nadidiri ka ba sa akin? Eh, ano? Parang aso akong humahabol, na palaging nakabuntot sa iyo. Ano? Oo, ako ang palaging nakabuntot sa kanya, hindi siya ang humahabol sa akin. At isa pa, hindi ako naniniwala na hahabulin ka niya. Dahil sa katawan mo, ang baho mo. Ikaw. Lalayo lang ang mga tao sa iyo. Tinutulungan niya ako. Wow, fan galing ang magandang babaeng ito. Napakaganda niya. May account ba siya? Ifa-follow ko siya. Mo Xiao Mao, huwag mong bastusin ang diyosa ko. Unfollowed na? Huwag ka nang magpasalamat. Bilisan nyo, patayin nyo na ang livestream ko.
Pwede bang lumayo ka sa amin? Nasisira ang gana ko sa'yo. Ano bang pinagmamalaki mo? Akala mo ba porke maganda ka ay nakakaangat ka na? Alam mo ba kung ano ang trabaho niya? Mahalaga ba kung ano ang trabaho niya? Wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay mabuti siyang tao. Dahil ang bango-bango niya. Siya ba? Talaga ay isang malignong kumakain ng tao? Mabango? Nagsama na siguro kayo, no? Nakakadiri. Kadiri. Anong amoy iyon? Bakit ang baho? Anong amoy iyon? Ang baho. Ate Maumaw, may kung anong bulok sa katawan mo? Sa katawan mo nanggagaling ang amoy? Anong nangyayari? Nag-spray naman ako ng pabango. Ang konsensya mo ang bulok, kaya ito bumabaho ng ganito. Kapag nagpatuloy ka pa sa paggawa ng masama, lalo lang itong babaho. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginagawa. Ginawa mo iyan sa sarili mo. Ang baho naman niya. Ilang araw na kaya siyang hindi naliligo. Nagagawa pa niyang lumabas sa kalsada. Nakakadumi siya ng paligid. President Lee? Isang karangalan ang pagbisita nyo, Mr. Jiang. Paumanhin, at hindi ko kayo agad nasalubong. Kilala niyo po ako? Dito sa lungsod ng Yueyang, sino ba ang hindi nakakakilala sa modelong negosyante at bilyonaryong katulad nyo? Nabalitaan kong abala kayo sa inyong pagsasaliksik. Napakahirap ng ginagawa nyo. Hindi naman po. Ginagawa ko lang ito para sa proyektong turismo ng ating bayan bilang sarili kong kontribusyon. Libre ko na ang pagkain nyo ngayon. Kumain lang kayo ng kumain. Talaga? Sige, hindi na ako magpapabebe. Halika na, kain na tayo. Ano? Si Zhang Xingye ay isa palang bilyonaryo. Itong spicy snack na ito ay talagang napakasarap. Nagagawa pa nitong ibalik ang aking kapangyarihan. Base sa kanyang pananamit at sa pagiging mangmang sa mundo, siguradong galing siya sa sinaunang panahon. Ayon sa mga tala tungkol sa panahon ng mga espiritu, ito ay noong unang panahon pa. Bukod sa pagkain, may iba pa bang paraan para maibalik ang kapangyarihan mo? Meron po. Kumain, uminom, maglaro, at magsaya. Ganoon lang ba kasimple? Hindi po ito simple. Dahil kailangan kasama kita sa pagkain, pag-inom, at pagsasaya. Ikaw, handa ka bang samahan ako? Dahil sa paanyaya ng binibini, ako ay natural na sasama. Pamilyar ang eksenang ito. Siya ay siguradong reinkarnasyon ng isang dating kakilala. Ipapasyal muna kita sa isla ng Junshan ngayong araw. Ito ang ating lawa ng Dongting, na lugar ng mga immortal. Mayroon ba talagang mga immortal? Mga tauhan pa sila noong unang panahon. Baka nga, kamag-anak mo pa sila. Kung ganoon, bilisan nating pumunta doon. Ano ito? Ang bango naman. Ito ang pinakasikat na tsaa sa Yueyang, isa sa 10 pinakasikat na tsaa sa Tsina, ang Junshan Silver Needle. Pinipitas lang ito minsan, sa isang taon bago ang Qingming. Ang mga dulo nito ay parang pilak, at kapag binabad ay tumataas baba, na parang sumasayaw na immortal. Oh, naalala ko na, isa itong yellow tea, naaalala kong nakakapagdagdag ito ng kapangyarihan. Nasaan ang aking mga kamag-anak? Ayon sa alamat, noong huling bahagi ng buhay ni Emperador Shun, habang naglalakbay sa timog, nang makarating sa kapatagan ng Kangwu, ay bigla siyang pumanaw. Sina Ihuang at Nuying, nang mabalitaan ito ay naglakbay ng malayo para sa burol, ang kanilang mga luha ay pumatak sa mga kawayan, at mula noon, ang kawayang may batik ay naging kilala bilang Kawayang Xiangfei. Dahil hindi na nila makayanan ang matinding pighati, ay tumalon sila sa Ilog Xiang, at naging mga diyosa ng Ilog Xiang, sina Panginoon ng Xiang, at Lady ng Xiang. Sa Kukyuan Siam na awit, ang Lady ng Xiang may isang linya roon na, ang anak ng hari ay bumaba sa hilagang pampang,
Ang kaniyang mga mata ay puno ng lungkot para sa akin. Tungkol iyon sa pangyayaring ito. Eto, iyan ang dambana ng Xiangfei. Ang dalawang kaluluwa ng mga asawa ng hari ay mananatiling dakila kailanman. Ang mga batik sa kawayan ay luha ng isang tao. Oo, isa nga itong nakakalungkot na kwento ng pag-ibig. Kwento ng pag-ibig? Bakit po? Kung hindi niyo po gusto, dadalhin ko kayo sa ibang lugar. Long Sanyang, may mga ugnayan ka pa sa mundo na hindi natatapos? Napakagal mo nang walang malay? Bakit hindi ka pa rin nagigising? Dadalhin ba kita sa ospital? Pero, kahit sa ordinaryong ospital, ay walang magagawa. Pasensya ka na. Kanina lang ay. Nagbibiro lang ako. Bumangon ka na. Yagyu, Patawad. Ako. Gusto lang kitang iligtas. ayos lang. Gusto ko na inililigtas mo ako. Zhang Xingye, ikaw na bata ka. Anong ginawa mo kay Kuiwa? Umiiyak siya hanggang dito sa bahay. Umuwi ka na agad. Wala naman akong ginawa sa kanya. Ako, kailangan ko munang umuwi. Ihahatid muna kita sa apartment mo. Pero kapag pumunta ka sa bahay namin, baka magkaroon ng ilang hindi magandang pangyayari. Gusto kong sumama sa iyo. Kung saan ka pupunta, doon din ako. Sige. Narito na tayo. Ito ang bahay ko. Mayroon itong mahigit 600 taong kasaysayan at kilala bilang Forbidden City ng mga mamamayan, ang Jiangying Village. Napakaganda at kakaiba ng arkitektura nito. Ang nakasulat dito ay, pagsasaka at pag-aaral para sa kinabukasan. Opo, ang pagsasaka ay nagdadala ng yaman at ang pag-aaral ay nagbibigay ng dangal. Iyan ang turo ng aming mga ninuno na ipinasa bilang tradisyon ng aming pamilya. Tara na. Tita Shu, tingnan mo. Ang masamang babaeng iyan ang palaging humahabol kay Kuya Xingye. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Tita, hindi na po Kuihua ang pangalan ko ngayon. Ako na si Xiao Mao. Bakit kailangang tawaging kuting? Pangalan lang iyan ng kung sino-sinong hayop. Hindi iyan pangalan para sa tao. Hindi ba mas maganda ang Kuihua? 20 taon na kitang tinatawag niyan, nasanay na ako. Sige po tita, kung anong gusto ninyong itawag, iyon na lang po. Ma, ipapakilala ko po kayo. Siya ay... Hindi ko pala. Alam kung ano ang pangalan niya. Ma, kumusta po kayo? Ako po si Luomi. Ma? Ma? Mali po ba ang tawag ko? Hindi ko po kasi alam kung ano ang itatawag sa inyo. Kaya sumunod na lang po ako sa tawag ni Xingye. Tita Shu, tingnan mo ang babaeng ito.
Napakawala niyang modo. Hindi pa nga sila kasal, pero tinatawag ka na niyang ma. Napakawalang hiya talaga. Zhang Xingye, may gusto sa'yo si Kuihua, bakit mo naman siya inaapi? Ma, Mo Kuihua, dati ay minamaliit niya lang ako. Nung nalaman niya lang ang pagkatao ko, saka lang siya nanggugulo ng ganito. Ma, wag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Kuya Xingye, bakit mo naman nasasabi ang mga bagay na iyan sa akin? Bata pa lang ako. Ikaw lang ang tanging minahal ko. Sabi pa nga ng mga tao sa baryo, tayo raw ang itinadhana para sa isa't isa. Itinadhana sa iyo? Nakakasuka naman iyon. Ma, siya ang girlfriend ko ngayon. Pagkakataon na ito, para linawin ang lahat sa inyo. Boyfriend, ano po ang ibig sabihin yon? Hindi mo pala alam? Bakit kung ano-ano ang sinasabi mo? Paano na ako makakahanap ng girlfriend yan? Makakahanap ng girlfriend? Pasensya na po. Pero kung hindi ka makakahanap ng girlfriend, ako na lang ang magiging girlfriend mo. Tama-tama. Girlfriend niya ako. At boyfriend ko siya. Napagkasunduan na namin iyon. Gaano na kayo katagal na magkakilala? Siguro po ay 10 araw na? 10 araw? 10 araw pa lang ay magkarelasyon na kayo? Hindi nyo pa yata kilala ang isa't isa? Hindi maari ito, hindi ako pumapayag. Hindi po. Mahigit 1,000 taon na kaming magkakilala. Tita Shu, sa tingin ko ay hindi normal ang pag-iisip niya. Ikaw ang may problema sa pag-iisip? Kahit sabihin niyang 10,000 taon na, maniniwala ako. Tita Shu, tingnan niyo po si Kuya Xingye. Mukhang tuluyan na siyang nabilog ng babaeng ito. Pati ang mga ganitong kalokohan ay pinaniniwalaan niya. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Kami ni Xingye ay magkasama na noong nakaraang buhay. Posible kaya na totoo ang sinasabi niya. Na kaming dalawa ay may tadhana na noon pa. Kami ay itinadhana para sa isa't isa. Xingye, talaga bang gusto mo siya? Gusto ko siyang makasama habang buhay. Iha, taga saan ka ba? Ako po ay mula sa lawa ng Dongting. Ano? Naku, sinasabi ko na nga ba na ang batang ito ay medyo... Xingye, hindi ako papayag dito. Napakabait ni Kuihua, sabay kayong lumaki, at kilalang kilala na natin ang pagkatao niya. Isa na rin siyang sikat na influencer na may daan-daang libong followers. Kapag kayo ang nagkatuluyan, doon lang ako mapapanatag. Ma, Tita Shu, tingnan niyo po, bakit nagagawa niya kayong sigawan? Talagang nabulag na siya ng babaeng ito. Kaya siya nagkakaganyan. Dati naman hindi siya ganyan kabastos sa inyo. Sumusobra na ito? Xingye, sa isip ko, nakapag-desisyon na ako na si Kuihua ang magiging manugang ko. Magaganap ang engagement na yung weekend. Ma, ang ginagawa niyo, hindi ba't masyado na kayong nagiging diktador? At ikaw naman? Tama na. Umalis ka na. Hindi ka nababagay sa anak ko. Sa ngayon, bumalik na ang tunay kong anyo bilang dragon. Pagkatapos nito, puputulin ko na ang ugnayan ko sa mundo at makakamit ang aking pag-akyat sa langit. Siguro, oras na para magpaalam. Dati ko pa naman inaasam na umalis siya, pero ngayong aalis na siya? Bakit parang hindi ako masaya? Boss, Heto na po, heto na. ikakasal na ako sa weekend, kaya ilabas niyo lahat ng pinakamahal na damit dito sa shop niyo. Aba, pinalayas ka na ng biyanan ko mula sa pamilya Zhang, pero hindi ka pa rin pala umaalis. Ano ngayon? Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Mukhang napakaganda at disente ng babaeng ito. Pero ang dumi pala ng kanyang buhay. Siya ba yung kabit na naninira ng relasyon? Hindi ka welcome sa shop namin? Hindi ka welcome sa shop namin? Hamp, kahit na nakikipag-date ka pa kay Zhang Xingye, wala akong pakialam. Dahil sa sobrang yaman niya, siguradong aagawin ko siya sa iyo.
Ikaw pala talaga ang masamang babaeng sumisira sa relasyon ng iba. Tama, gumawa na nga ng masama, ipinagmamalaki pa, napakawalang hiya mo talaga, hindi ka welcome sa shop namin. Anong ipinagmamalaki? Wala naman akong sinasabi. Umalis ka na, bilis. Umalis ka na ngayon din. Paalam. Nakakainis talaga. Ano bang nangyayari? Ako? Masamang babae? Ako? Sumisira ng relasyon ng iba? Hoy, may sakit ka yata sa utak. Bakit ko ba nasasabi ang nasa loob ko? Anong nangyayari? Ako? Mukhang pera? Ako? Nangaagaw ng boyfriend? Baliw yata to. Hala, patay na. Ano bang pinagsasabi ko? Kailangan ko nang umuwi. Ako, ang totoo ay marami akong boyfriend. Hindi. Wala ako yun. Meron ako. Ako, ano bang sinasabi ko? Miss, pasensya na po kanina. Nagkamali po kami ng akala sa inyo. Hoy, okay lang yon. Hindi nyo naman kasalanan. Tingnan niyo po kung alin ang gusto niyo, kukunin ko po para sa inyo. Sa ganda niyo pong yan, bagay po sa inyo ang kahit ano. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo akong galitin. Sabi ni tita hindi ka pa raw naghahapunan, kaya ipinagluto kita ng sabaw. Ayoko niyan. Hay, sige na nga. Alam ko namang ayaw mong makipag-engagement sa akin at hindi naman masaya kung pipilitin lang natin ang isa't isa. Itong sabaw na ito ay tanda na lang ng paghingi ko ng paumanhin sa iyo. Aalis na ako pagkatapos mong inumin ito. Talaga? Oo. O ayan, pwede ka nang umalis. Ikaw, Naghanap ako ng tao para kumuha ng pampagana para sa mga lalaki. Kuya Xingye, huwag na nating hintayin ang engagement. Magsama na tayo ngayon, gusto mo ba? Mo Kuihua, nasisiraan ka na ng bait. Kuya Xingye, nandito na ako sa harap mo. Mula ngayon, magiging akin ka na. Ma, ito ba talaga ang napili mong maging asawa ko? Bakit walang epekto sa iyo ang gamot? Ang mga sangkap ng gamot sa bahay ay kinakain ko lang bilang merienda. Sa ganito kaliit na dami, ano bang pagkakaiba nito sa pag-inom ng tubig? Mokuiwa, sobra mo akong binigo. Tita, masyado lang po akong nagmamadali. Patawarin niyo po ako. Bata pa lang ako ay gusto ko na si Kuya Xingye, siya lang ang tanging gusto ko. Kung ganoon, sa susunod ay huwag mo na itong uulitin. Tara na. Ma, ginawa niya ito sa akin. Kani-kanina lang, aling kamay ang ginamit mo para hawakan siya? Si Jiang Xingye ang mapapangasawa ko. Ano naman kung hawakan ko siya? Naintindihan ko na. Kung ganoon ay parusahan natin ang dalawang kamay mo at itapon ka sa lawa ng Dongting para ipakain sa mga isda. Luomi, subukan mong saktan ako kahit kaunti. Tingnan lang natin. Heto, napagbayad ko na sila para sa iyo. Akala ko ba ay umalis ka na? Ang aking kapangyarihan ay hindi pa lubos na bumabalik. Talaga? Siyempre, Ano kaya kung itakas mo ako sa kasal na ito? sige ba? Saan mo gustong pumunta? Parang hindi pa kita nadadala sa Yueyang Tower. Tara na. Nga pala. Heto, itago mong mabuti ito. Pamana pa ito sa amin. Bakit sa bewang mo ay may nakasabit na katulad ng pendant na ito? Posible kayang tadhana talaga nating maging magkabiyak? Pasensya na, nagbibiro lang ako kanina. Dadalhin na kita sa Yueyang Tower.
Ayos ka lang ba? Ano itong nasa mukha ng magandang babaeng ito? Halikayo. Tingnan nyo ito dali. Mayroon ba siyang kakaibang sakit? Oo nga. Ano ba ang nangyayari rito? Kunang nyo ng litrato. Bilis. Kunang Hoy. nyo ng Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Buisit, Jiang Xingye, talagang nagawa mong tumakas sa kasal. Dahil lang ba mayaman ka na? Xiao Mao, nakita mo ba ang video na ito? Ang babaeng kasama ni Zhang Xingye. Mukhang interesante siya. Sinasabi ko na nga ba, ang dilim ng aura ng babaeng iyan, nasilaw si Jiang Xingye, kaya siya ang pinili at hindi ako. Hello, President Wang? Oo, hindi ba't plano mong pumasok sa Yueyang para sa turismo? Pero wala ka pang mahanap na magandang proyekto. Mayroon ako rito. Siguradong kikita ka rito. Nabilad ka lang sa araw? Naging ganito nakahina ang katawan mo? Halika rito. Bubuhatin kita. Noong unang beses akong umakyat sa Yueyang Tower, pakiramdam ko ay napakataas ng mga baitang. Isang palapag pa lang, 3 beses na akong humihingal. Akala ko ay may mga Diyos na nakatira sa itaas na hindi kailanman mararating ng mga karaniwang tao. Pero ngayong malaki na ako, mahigit 100 baitang lang pala ito. Pero habang dumadali ang pag-akyat, lalo ko itong hindi dapat maliitin. Pagkatapos nating akyatin ang gusaling ito, maghihiwalay na tayo. Kailangang putulin ang lahat ng ugnayan sa mundong ito. Ang tubig sa lawang ito ay mahigit 2 milyong taon na ang nakalipas. Yueyang Tower ay nakatayo rin ng halos 2,000 taon. Ang mga barkong pandigma ng estado ng Chu ay nakalubog sa ilalim ng lawa. Ang mga tula ng Tang at Song ay nakaukit sa mga dingding. Ang mga barkong pangkalakal ng Ming at Qing na may dalang mga porselana at tsaa ay pabalik-balik noon. Huminto na ang mga labanan. Wala na ang mga makata. Maging ang mga ruta ng kalakalan ay nagbago na. Kahit ang tubig sa lawa ay umatras na ng ilang milya. Pero makinig ka. Tumutunog pa rin ang kampanang tanso na ito. Ang sinag ng araw sa lawa ay katulad lang noong libu-libong taon na ang nakalipas, walang pinagkaiba. Akala ng mga tao ay nababago nila ang kalikasan. Pero sa totoo lang, sa mata ng kalikasan, isa lang silang maliit na insekto. Parang sinasabi mo na nakita mo ang lahat ng iyon ng personal. Oo. Gusto ko ring makita mo ito ng personal. Ipikit mo ang iyong mga mata. Gusto kong maalala mo. Mula sa tore ng Yueyang ay matatanaw ang lahat. Ang ilog ng Dongting ay bumubukas sa malayo. Ang singaw ay bumabalot sa latian ng Yunmeng. Ang mga alon ay yumayanig sa lungsod ng Yueyang. Ang lupain ng Wu at Chu ay nahahati sa timog silangan. Ang langit at lupa ay lumulutang gabi at araw. Kuya Shiwen, tumingin ka. Nakita ko ang kagandahan ng baling. Nakayakap sa malalayong bundok, nilalamon ng ilog Yangtze, napakalawak at napakaringal. Unahing isipin ang kapakanan ng mundo bago ang sarili at maging huling magsaya kapag ang lahat ay masaya na. Nais maging mesa ng luntiang jade sa gitna ng lawa, gabi-gabing nagbabantay sa liwanag ng palasyo. Ano ito? Isa pa. Nakakapagtaka, hindi gumagana ang kapangyarihan ko. Dahil ba masyadong mahina ang katawan ko? Kailangang maibalik agad ang aking lakas para makabalik na sa palasyo ng dragon ng Dongting. President Wang, sinasabi ko na sa iyo, isa itong siguradong panalo na napakagandang proyekto. Kakaiba nga ito.
Tara, puntahan natin. President Wang, ang mahawakan ka ay isang malaking swerte para sa iyo. Ano bang pinagmamalaki mo rito? Ang agawan ako ng lalaki, ito ang magiging parusa sa iyo. Aray, 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 aray. Ikaw, bitawan mo ako. President Wang, tulong. Bilisan mo at tulungan mo ako. Nagko-cosplay ba sila? Ano? Tingnan mo ang mga kaliskis sa katawan niya. Patuloy pa rin ang pagtubo ng mga ito. Isa siyang tunay na halimaw. President Wang, tingnan mo ito. Sa ating livestream, ang daming nagbibigay ng mga regalo. Umabot na ito sa mahigit $1 milyong. Yayaman na talaga tayo ngayon. Ituloy ang broadcast. Luomi, gumising ka? Gumising ka. Gumising ka. Zhang Xingye. Nananaginip lang ako. Hinahawakan niya talaga ang isang halimaw. Napakadiri naman. Sige, paghiwalayin niyo silang dalawa. Zhang Xingye, naging ganyan na siya? Hindi mo pa ba nakikita ang tunay niyang pagkatao? Isa siyang halimaw, isang pangit na nilalang. Ano naman ngayon? Hindi kayo maaari sa isa't isa. Bata pa lang tayo ay ako na ang gusto mo. Ang Zhang Xingye ay para lamang kay Mo Xiaomao. Mo Xiaomao, makinig ka sa akin. Kailanman ay hindi kita nagustuhan. Ang taong mahal ko ay siya, si Luomi. Mahal ko siya. Tungkol naman sa iyo, dapat ka ng parusahan. Mamang pulis? Siya po iyon? Nagdala siya ng mga tao para saktan si Luomi at kinuha nila ito ng sapilitan? Zhang Xingye, wala ka na bang konsensya? Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa iyo. Hindi, ginawa mo ito para sa sarili mo. President Wang, huwag mo naman akong pabayaan. Ang lahat ng planong ito ay ating pinag-usapan ng magkasama. Siya ay ipinakuha mo sa iyong mga tao? Tama na. Isama niyo na ang lahat ng mga taong ito. Hindi kailangan ng Yueyang ang mga negosyanteng walang dangal. Huwag kang matakot. Nahuli ko na ang mga masasamang tao. Uy, tingnan mo. Hindi ba halimaw yan? Ito ay... Singsing? Mayroon din ako niyan. Bakit kailangang isuot ito? Sa amin, ito ay simbolo ng sumpaan. Kailangan mo ba ng tulong ko sa kahit ano? Kailangan ko na manatili ka sa tabi ko habang buhay. Hindi na kailangan. Maging sarili mo lang. Huwag mong intindihin ang tingin ng ibang tao. Ano iyon? Boss, maraming partners ang nakakita sa video nyo ng halimaw na babaeng iyon. Natatakot silang ituloy ang ating mga kontrata. Sila ay mga taong sunod-sunuran lang sa sinasabi ng iba. Kung sino man ang kasama ko, wala silang pakialam doon. At ano ang kinalaman noon sa trabaho? Sa bagay, tama po kayo. Pero ang iniisip nila ay hindi na natin kontrolado. Boss, wala ba talaga kayong balak na lumayo at putulin ang ugnayan sa halimaw na babaeng iyon? Una sa lahat, hindi siya halimaw. Pangalawa, may pangalan siya si Luomi. Pangatlo, siya na ang pinili ko. Ang mga partners na iyon, hayaan mo sila sa gusto nilang gawin. Zhang Xingye, nagsakripisyo ka pala ng ganito karami para sa akin. Oras na rin siguro para umalis ako. Tama na.
Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Balon ng Yuyi? Tatalon ba siya sa balon? Huwag kang gumawa ng anumang masama sa sarili mo. Binibini, nadapa ka ba? Pasensya na sa aking panghihimasok. Hayaan mong tulungan kitang tumayo. Mayroon ka bang nararanasang mabigat na problema? Sa totoo lang, ako ang anak ni Dongting Dragon Lord. Ako si Sanyang, ipinakasal ako sa malayo sa Ilog Jing, ngunit minaltrato ako ng aking asawa. Ngayon ay hindi ko na magawang makipag-ugnayan sa aking ama. Mayroon ba akong magagawa para sa iyo? Nakikiusap po ako, mahal na Ginoo. Pakidala ang sulat na ito at ibigay sa aking ama. Ang paraan para makapasok sa palasyo ng dragon ay nakasulat sa likod ng sobre. Kung gayon, babalik na ako sa Dongting para pumunta sa palasyo ng dragon. Ginoo, sa tingin ko ay papunta ka sa kabisera para sa pagsusulit. Kung ihahatid mo muna ang sulat bago bumalik, baka mahuli ka na sa iyong pagsusulit. Ayos lang yon. Liu Yi, gusto ng aking ama na ipakasal ako sa iyo. Bakit mo nagawang tumanggi? Dahil ba sa kasal na ako noon, kaya sa tingin mo ay hindi tayo bagay? Nagkakamali ka, prinsesa. Ako ay hamak lamang. Ayaw ko lang napilitin mo ang iyong sarili na magpakasal sa akin dahil lamang sa utang na loob. Paano kung hindi ko naman nararamdamang napipilitan ako? Ngunit ako, na si Liu Yi ay isa lamang mortal. Panahon na para magtanim ng palay sa aming bayan, kaya kailangan ko nang magpaalam. Sandali. Liu Yi. Nakakainis. Salamat sa iyong paghihirap. Prinsesa, Ang pagtatanim ng palay na ito ay tunay na napakahalaga. Sinasabing kapag sagana ang ani sa hugwang, sapat na ito para sa buong mundo. Sa bawat uhay ng palay na ito, nakasalalay ang buhay ng milyong-milyong tao. Noong bata pa ako, sumasama ako sa aking ama sa paglalakbay at nakita ko mismo noong nagkaroon ng baha sa Jiangnan. Ang mga nagugutom na may hawak na walang lamang mangkok ay umiiyak sa harap ng templo ng Dragon King. Noong nagkaroon naman ng matinding tagtuyot sa Hilaga, ang mga matatandang magsasaka sa bitak-bitak na lupa ay matagal na nakaluhod at hindi tumatayo para lamang manalangin para sa ulan na magliligtas sa kanilang buhay. Kaming mga lahi ng dragon, ang aming kapangyarihang magkontrol ng ulan at ulap, ay dapat na maging katuwang ng mga tao at hindi isang pabigat. Ang pangarap ko simula pagkabata ay hindi ang magpakasal, kundi ang bantayan ang mga kamalig ng Dongting upang maging masagana taon-taon. Alam kong mabuti ang iyong kalooban at mayroon kang matayog na pangarap. Ang pagsusulit ay dapat mo talagang kunin muli. Kapag naging top-notcher ka na, bumalik ka rito sa Dongting para maglingkod sa mga tao. At ako ay mananatili rito para maghintay sa iyo. Dahil ang ating mga pangarap ay iisa lang naman talaga. Yagyu. Sanyang, tunay nga na tayo ay nagmamahalan na nang higit pa sa 1,000 taon. Long Sanyang, sa pagkakataong ito, kailangan mo nang bumitaw. Boses ng langit? Long Sanyang, 1,000 taon ka nang nagsasanay at ganap na ang iyong kapangyarihan. Maaari ka nang umakyat sa langit at mapabilang sa mga Diyos. Ngunit dahil sa iyong puso, iyong minamahal na wala na 1,000 taon na ang nakalipas, hindi mo pa rin makalimutan, kaya ka nawala sa tamang landas. Bumalik sa mundo ng mga tao. Isa kang diyosa at siya ay tao lamang. Nakatadhana kayong humarap sa paulit-ulit na paghihiwalay. Ngayong nabigyan ka ng isa pang buhay, dapat ka nang bumitaw. Sanyang, ako pala ang nagpapabigat sa iyo. Pumunta ka na sa lugar kung saan ka nararapat. Sige na.
hindi na ako magiging diyosa. Bakit iyan ang pinili mo? Dahil tayong dalawa ay may sumpaan na.